Sobrang nakakabahala ang balitang ito. People's Liberation Army ng China pinaghihinalaang nakapasok na sa Pilipinas. Ang buong pag-akala ng AFP sa West Philippine Sea unang aatake ang China. Mali ata tayong lahat ng iniisip. Mukhang Luzon ang unang pupuntiryahin ng Chinese Army. Dahil ang totoo, nandito na talaga sila sa ating bansa. Marami pa nga tayong hindi nalalaman. Matapos kasing magtala ng 4,000 Chinese national na estudyante raw sa Cagayan, ngayon na pag-alaman na hindi ito totoo. Ang 4,000 Chinese dyan, ilang daan lang pala ang tunay na mag-aaral. So ano yung mahigit 3,000 mga Chinese? Mga militar ng China? Peke rin mga papeles. So sinong hindi mababahala dyan? Tapos may nahuli pang People's Liberation Army China sa Taguig. Armado lang naman to ng matataas na kalibre ng armas. Mahigpit tuloy na papaimbestigahan to ng National Security Council. Records of the Bureau of Immigration, di ba? Hindi naman ganun kadami supposedly, no? Daan lang yung supposedly mga kabataan na mainland Chinese students na nandun. Ngunit according to intelligence reports also that we have seen and others who have investigated this, libo-libo nga daw, no? So this is something that is currently being investigated now. Ngayong araw, Lunes, gagawin ang pinakamalaking balikatan exercises. Posibleng mag-spy dito ang mga Chinese, lalo na't 2 malalaking US military base ang nasa Cagayan. Dito hirap isipin na mag-aaral lang ang mga ito. Napakadaming prestiyosong universidad sa Maynila, tapos pipiliin nila yung lugar na may EDCA sites. Something fishy talaga, di ba? Very alarming na kasi dito nangyari na all over makikita mo may mga Chinese students dito, no, na pag tuwing may papasukan daw na mga establishment dito, may mga makikita ka. Early Chinese daw ang nag-enroll, about 4,600 nga ang sinasabi. Pinagtanggol naman ng mayor ng Cagayan ang Chinese students. Legit daw na mag-aaral ang mga ito. Sinisiraan lang daw ang Cagayan at maaaring bumagsak ekonomiya ng probinsya dahil dito. Babagsak nga ba? O baka nang hihinayang lang ang Cagayan sa binabayad ng Chinese students? Tigda 2 milyon ba naman ang binabayad para lang makakuha ng diploma? Multiply mo sa 4,000, tinatayang 4 na bilyong piso ang nalilikom ng LGU Cagayan. Marami pa nga tayong hindi nalalaman. Sa mga eskwelahan who work so hard to achieve what credibility they have now. You're very, very disappointed by what has come out. Kasi we've been fighting so hard to promote. Now, it's being eroded. Now, it's being questioned. Now, there is a cloud hanging over us. That's painful and hurtful to social media especially. Kasi meron ng ibang tao hindi nakakaintindi. Nauudyo nagagatungan yung galit. Pag nagatungan, baka kung anong gawin. Maaaring mga Chinese spy talaga ang nakararami dito. Nakakapagtaka lang kasi kung kailan umiinit ang tension sa West Philippine Sea tsaka dadami ang Chinese students. Sinadya raw to ng China at may malaking epekto to sa national security ng ating bansa. They arrived in waves, no? Dati-dati naman hindi ganun, no? Although we've seen Chinese and other nationals in Cagayan Valley, but it's not like this. It's a phenomenon. Nandun yung infiltration. Those are some of the things that we have to look at kasi sa konsepto ng national security, red flag yung mga ganon. Kayo sa tingin nyo, totoo bang estudyante lang to o Chinese spy army? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.